Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Oy, salamat po ulit sa mga bumati sa aming anibersaryo at sa kaarawan ng aking mabuting asawa, mga friend. Nagka-interest lang po ako rito Dating Health Secretary Francisco Duque III, umamin na si dating Presidente Rodrigo Duterte ang nag-utos. Matagal na to, pero magbibigay ho tayo reaksyon. Pakinggan natin. Pinagpaliwanag ng House Appropriations Committee ang mga dating opisyal ng Health Department kung paano nila ginamit ang pondo ng ahensya. Sa pagdinig, inamin ni dating Health Secretary Francisco Duque III na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos noong pandemic na ilipat ng DOH sa PSDBM ang pondo para sa pagbili ng iba't ibang COVID-19 supplies. Yan ang ulat ni Melales Moras. Sek, pasensya na po magkaibigan tayo. Huwag nyo kaming paikot-ikutin kasi paikot-ikot po Napakasimple ng tanong. It can be answerable by the name of the person or the name of the committee or kung ikaw naman ang nag-utos, walang problema. Nagharap-harap ang mga dati at kasalukuyang kalihim ng Department of Health sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Appropriations patungkol sa budget utilization ng ahensya sa mga nakalipas na taon at kanilang naging pagtugon sa nagdaang COVID-19 pandemic. Sa simula pa lang ng talakayan, agad nang dumipensa si dating Health Secretary Francisco Duque III patungkol sa kinaharap niyang graft charges ukol sa umunong irregular fund transfer noon ng DOH sa PSDBM para sa pagbili. May katakataka ba doon? Natural na dumipensa siya dahil siya nadidikdik, di ba mga boss? Ng iba't ibang COVID-19 supplies. Given the severity of the public health emergency, we at the IATF and Eto si Duque NTF deemed it best to rely on the expertise of the PSDBM and its network of suppliers for sourcing of the much-needed PPEs along with other essential goods and services for emergency response. We would not have stood a fighting chance without the first tranches of PPEs, which was a lifeline for our health workers. Git ng mga kongresista, mahalagang malinaw ang mga detalye nito, lalo pa kung kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Kaya't binusisi ng ilang mambabatas kung sino ang nag-utos kay Duque na gawin ang lipatan ng pondo. Sinasabi din po sa atin na ni Secretary Duque, Madam Chair, sa utos po ni dating Presidente Duterte ay nagkaroon ng ganito, na transfer itong 47.6 billion. Tama po ba? Please say yes or no. Putik yan, 47.6 billion. Putik yan, Laki, sayang. Ang dami naghihirap, mga boss. Ang mga tao to. Publicly, this was made by the President in our meetings in weekly meet or talk to the people. Giit ng dating kalihim, bagamat may kautusan ukol dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sakop din naman ng kanyang kapangyarihan ang pagdedesisyon at pagbibigay ng direktiba, kaya't para sa kanya, wala naman siyang ginawang paglabag. Sinagot na rin daw ni Duque ang inilabas na kautusan ng Ombudsman. Patungkol po sa Ombudsman case, ako po ay inatasan na mag-submit ng motion for reconsideration, and I'm just waiting, Madam Chairperson, Your Honors, for the action of the Ombudsman on my MR. So everything, my legal team has already submitted all the documents to support and counter the baseless allegations that were filed against my person. Humarap din sa pagdinig ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng PhilHealth. Isa sa mga idinikdik sa kanila ng mga mambabatas ay ang sobrang mahal na COVID-19 testing noong taong 2020, kahit sa ibang bansa, mas mura naman ito. Tugon naman ng ahensya, mataas ang presyo nito sa simula dahil sa kakulangan ng supply, pero kalaunan, bumaba rin naman ito. As of April 14, 2020, the price was 8,150 pesos. And then on June 25, 2020, the price was brought down to 3,409 pesos. And then on November 30, 2021, the price was brought down to 2,800 pesos. And then on May 26, 2021,
the price was further reduced to 2,287 pesos. And then on November 30, 2021, the price was 2,450 pesos. Inaasahang ipagpapatuloy ang pagdinig sa susunod na linggo. Melales Moras. Alam nyo to mga boss. Nabantayan na ano ko to eh. Nasundan ko yung Parmalee na yan. Oo. Yung COVID na ginawa nila Digong na yan. Oo mga friend. Grabe ho yan. Garapal. Bakit? Yun yung Parmalee, ang kapital, 625,000. Nakakuha ka na din sa gobyerno, 12 bilyon. 12 ba? 11 bilyon. Bilyon ang pag-uusapan ha. Ang kapital mo, 625,000 pa. Malaki yung kahibangan. Oo. Tsaka ganyan po, yung mga, bago ka makapasok sa gobyerno, meron yung mga bidding yan eh. Oo. Lowest price possible. Oo. Hindi ka basta... Eto, walang kapital, nakakuha ng gano'n. Garapal ho talaga yan. Panahon ni Digong na yan, yung nangyari na ho yan ng Parmalee. Sobrang garapal yan. Iniimbestigahan ho yan ng Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon. Ha? Saan ka nakakita mga boss? Anong klase itong si Digong? No? Nag-iimbestiga ng korupsyon ang Senado. Itong si Digong, ang binibira niya si Dick Gordon na nag-iimbestiga doon sa korupsyon. Hindi lang basta korupsyon eh. Ang laki. Ayan ang 7.6 billion na nilipat sa utos ni Digong. Oh, inamin na nito si Duque na si Digong. Eh, sinong mag-uutos? Eh, ang laking halaga niyan eh. Alangan namang maisip ni Duque yan. Gaya sabi, Atty. Enzo, si Duque, masunurin yan, kung ano iutos. Eh, pero ngayon, ipitse eh. Baka malamang ito, mga friend. Ito si Duque, baka maging state witness na ito kay Digong. Pero yun nga, ang pagtataka natin dito. Hanggang ngayon, wala pang nagbibigay ng love letter kay Digong upang umapir sa Kongreso o sa Senado. Kung ano-anong iniimbestigahan nila, tinuturo nila, sa EJK, ang utak ng EJK, si Duterte, ayaw naman ipatawag ni Abante. Hindi na kakailangan, maski si Bato, ayaw. Eh, ano iniimbestiga nyo? Di ba? Eh, yung nag-utos, ayaw nyo ipatawag. Klaseng eh. Eto na naman to, Parmalee. Investigasyon sa Parmalee, di ba mga boss? Pero ito, dapat subalit ha. Nung nanalo si Bongbong ng Pangulo, yung Unitives, masayang-masaya, di ba? Parang walang mangyayaring ano eh. Everybody happy. Nagsama Marcos at Duterte. No? Tinanong si Marcos tungkol sa mga korupsyon na nangyari nung panahon ni Duterte. Ang sagot ni Marcos, wala na kung ano dyan. Hindi na niya pakikialaman kung ano man yan. Dahil wala siyang ano dyan. Ang importante, itong administrasyon niya. Ang kanyang aasikasuhin. Hindi yung nakaraang administrasyon. Palakpak. Plak. Wala, diba? Ayos. Kaya sabi ko, wala na. Todas Pilipinas. Diba? Pero ngayon, bakit ganyan? Siguro, kung hindi nagkaroon ng away itong si Duterte at itong si Marcos, kung totoo na to baka walang ganyang investigasyon sa Kongreso tungkol dito sa Parmalee na to. Kasi si Dick Gordon ngayon na naman ulit lumitaw Pero nung mga panahon na ang salita ni Bongbong matigas, na hindi siya makikialam sa anumang nangyaring nung nakaraang administrasyon at ang asikasuhin itong administrasyon niya, parang wala nang kwenta yung at the same time, yun nga, hindi kami ICC, tinatabla niya rin ICC. Madidiin si Digong di ba? Dahil si Digong ang may likha ng war on drugs hindi ka, sabi ni Bongbong. Pero ngayon, iba na usapan. Di ba? Ganun ang nangyayari ngayon Kaya, may kamay kaya si Bongbong sa mga nangyayari na ito? Tanong lang.
malamang meron na yan. Sabi niya, hindi naman magsasalita si Bongbong ng hindi niya kayang pangatawanan, di ba? Kasi sabi niya, kung ano man yung nangyari nung nakaripas na administrasyon, wala na akong pakialam dyan. Basta importante ngayon, eto, administrasyon ko aking pagbubutihin. Diba mga friend? Sabi niya yan. Ganun pa man mga boss. Nag-aantay pa rin tayo. Dahil yun nga, nag-iimbestigahan sila sa Kongreso saka sa Senado. Wala naman yung iniimbestigahan nila, yung ulo. Di ba? Yan yung problema dyan. Ni yung Michael Yang, di nila mapatawag kung nasaan eh. Di ba? Ano yung iniimbestigahan nyo? Yan ang mga magkakosa dyan sa tirada na yan, sa Parmali na yan. Ano nangyari ba sa laptop? Na lintik ang overprice. Marami nung panahon ni Digong na mga mga pogo nga, di ba? Ay nako mga boss. Pero yun nga, hanggang ngayon hindi natin nakikita ang tunay na anyo nitong away nila Duterte at nila itong si Marcos. Hindi pa natin nakikita ang tunay na anyo. Kung totoo nga ba o ano na to, o sarswelang giba-giba o teleserye ito. Kasi yun nga, wala pang nangyayari. Si Duterte, wala pa ni pangalan. Si Franz Castro, kailangan si Duterte rito. Sabi naman ni Abante. And then, ganito. Ay, nako mga boss. Mantakin mo naman, 47.6 billion. Sobra. Ang Digong nagalit sa korupsyon. Ayoko ng korupsyon. Sabi ni Digong. Nag-iimbestiga sa korupsyon yung Senado. Ginulo mo. Yung mga pinatatawag na mga tropa mo, ang sabi mo, Digong, huwag kayo pumunta, ako bahala. 47.6 billion. Putik yan, Wala talaga. Droga! Galit ako sa droga! Putik yan. Sabi ni Asierto, sabi ni Las Cañas, ikaw ang drug lord of all drug lords. Lahat ng sinasabi ni Digong, baliktad. Tama. Palagay ko, ano talaga to? Mana talaga sa inchik to. Parang yung inchik din. Sabi ng inchik, tinutukan daw sila ng baril. Siyasampay niya yung Sierra Madre. Grabe ho talaga pangbababoy na itong inchik sa Pilipinas. Binabaligtad pa. Hindi ko alam kung kanino nagmana to, kung kay Marcos, kung kay Duterte nagmana yung inchik, o yung inchik, si Duterte ang nagmana sa inchik. Okinawa, Japan, lahat baliktad eh. Mataking Parmali nag-iimbestiga ng napakalaking korupsyon, garapal. Pati yung Gargani na sister, brother and sister, nahuli sa Davao, iiskapo na, nahuli, di ba? Yung mga Lincoln Ong makusino-sino, pinagtanggol ni Duterte. Ang masama, sabi ni Duterte nun, ikaw Gordon ka, sampalin ko yung mukha mo. Sabi, talagang grabe yung Duterte. Oo. Kala mo kung sino ka. Meron ka rin korupsyon sa Red Cross. Soli mo, 80 million yata. Yung hinahabol, yan sabi na korupsyon daw ni Gordon. Lahat. Binadi ka ng... Pero ganun pa man, Duterte, sabi ko magkulab na po tayo at marami-rami po ito. Ito yung sagot niya po sa tungkol doon sa vlog ko kagabi na nagpakamatay nga itong si Kibulog. Hindi po yan, hindi ho ako naniniwala yung magpapakamatay si Kibulog, hindi. Pero ang parati ko sinasabi, hindi ka na importante sa sindikato. Bukong-buko ka na. Kailangan ka ng kalusin. Yan naman ho eh. Hindi naman ho sa sini lang napapanood yan. Di ba? Pag wala ka na silbi,
at ikaw threat ka na baka ikaw pa ang magpabagsak sa sindikato dahil pag ikaw ay nahuli, di ba? Kaya kailangan, tsaka yun nga, nahanap niya yung bangkay, di ba sinabi ko nga, ang bangkay, ang pakialam lang sa bangkay niya, baka kinuha nung nag-appoint sa kanya. Ganun ba kadali? Di ba? Wala ka nang hanapin. Ba mga boss? Shout out Librado Ludovico. Blessed Monday morning po, Karoke, and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Talaga baka palabas lang yan sa madaling sabi, tell it to the Marines pwe. Yung tungkol kay Bulog, palabas lang. Hindi natin alam. Pero para sa akin, malaking posibilidad yan na pwede nga rin yan. Storbo ka na anyway, lahat naman ng ari-arian mo, ako na ang administrador. Baka lang po ito sa atin, baka lang. Kasi of all people, appointed son, ang lahat ng ari-arian mo, ginawa mo administrador, yung minumura yung Diyos. Diba? Tsaka yun nga, paulit-ulit din ako. Baka, yan digong, yung Kibulog na yan, front lang, gaya ng sabi ni Las Cañas. Yan si Kibuloy, front lang yan ni Duterte. Prayer Mountain. Tuloy natin to. Good evening po, Sir Rox, watching from Japan. Good evening, Estrelita Heroes. Noel Tenko, shout out. Bagong palabas ni Kibuloy, nabili na yung storyang yan. Dami nang gumamit na yan sa pelikula. Parang si FPJ may ganyang pelikula. Victoria Loizaga, shout out. See, pairs the body of Kibo to believe. Maybe Kibo had plastic surgery to hide. Pwede rin. Pero yun ako sa akin. Sa akin yun pa lang. Baka iniligpit na at inilagay na sa dapat niyang kalagyan. Tumahimik ka na, buko ka na. Na lahat ng pagsasabi mo ay puro kathang isip mo lang na ikaw ay inappoint ng appointed sang ka kung ano kang sinong nag-appoint sa'yo. May sabi ko nga, dalawang Diyos. Diyos ng kabutihan at Diyos ng kasamaan. Di ba? Wala naman sinabi si Bugo kung sinong God ang nag-appoint sa kanya, di ba? Kaya tuloy lang ang ligaya niya. Tsaka yun nga, mga friend, nakakapagtaka. Sa dami ng hilig ni Kibulog sa mga DC, mga bababata, pero wala siyang asawa. Di ba? Parang kumbaga sa diyan ka lang. Tuloy mo. Sige. Ako bahala. Marami pang si Kibulog noon, mga kaso. Si Duterte umayos, di ba? Parang land grabbing, sabi ni Arlene Stone. Yung nga sa natapi ko ngayon, may dumabas kasi itong Parmalee na to yung mga tungkol kay Banban Mayor, bukas na po natin pag-usapan. Si Alice, nasuspindi na. 6 na buwan. Yung napaka-amuro. Hindi ako nagagandahan sa kanya, mga boss. Sa totoo lang. Hindi. Pa-cute lang siya. Diba, mga boss? Mas maganda pa si Atty. Claire Castro, sa totoo lang. Shout out, Atty. Claire. Victoria Loizaga, happy birthday anniversary to both, sabi niya. Salamat, Victoria. Estrelita Heroes ulit. Naku po, yan si Kibulok. Di ko alam kung matutuwa ako o mabubuisit ako. Akalain mo, yung patay na raw o nagpapatay-patayan si Kibulok. Dahil si Marcos administration, merong rule of law. Ever tumakbo sa pagka-presidente si Sara
Manalo sa pagka-presidente si Pustahan o lilitaw yan, Kibulok. Pag nanalo raw si Sara, biglang lilitaw si Kibulok. Hindi natin alam. Basta ako, yun ang aking conspiracy theory. Hindi na kita kailangan. Napakinabangan mo ako. Sumarap ang buhay mo dahil ayon sa istorya ni Kibulok. Si Kibulok ay ipinangalak na isang mahirap. Pero nung napadpad siya sa Davao, naging siya, super rich. Patay nga. Pagpitinda ng mani at saka panghingi ng abuloy, yayaman ka ng ganun kaya sobrang yaman. Hindi ko kaniniwala dyan. Tuloy natin kay Street Heroes. Maniniwala akong tigok na yan si Kibulok, ipakita sa madla ang bangkay niya. At pantay na talaga ang dalawang paa. Doon na lang talaga ako maniniwala. Tinatago lang ng yan ni Digong. Isa pa yan sa pasaway talagang brother in crime. Yan dalawang yan. Ang sakit nyo sa banks, oh my goodness. Oo, Estrelita. Pwedeng tinago na nga yan. Sa ilalim ng tubig o sa ilalim ng lupa. Bahala kayo. Sinabi na nga namin. Hindi na namin nakita kung saan na napunta eh. Baka itinago na nga ng permanente yan. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening, Karox. That news that Gibbs is dead is fake. They are good at watching the reaction of the people. If that is true, where is the evidence of Gibbs' body? No effect. They want to put the townsman in Chubibo. They are now, the poison is the ongoing action of PBBM. Oo. Basta ako yung palang, pwedeng tinago na nga ni Digong yan ng permanente. Baka ha. Sakit na siya sa ulo ni Digong sa totoo lang di ba? Marami ng problema si Digong, idadagdag ka pa. Di ba? Wala ka namang kwenta, kaya ka lang naman lumago dahil sa akin. Nabayaan kitang magpanggap na ikaw appointed son. Di ba? Parang si Alice Go, di ba? Panggap naman siyang magbababoy o magmamanok pero tagatago rin siya, naging front lang siya ng mga sindikato. Parang ganun yan mga boss tignan mo. Joel Molina, shout out. Kailangan makita ang bangkay, baka matulad yan kay Soriano na ang dating daan pumanaw na wala namang bangkay. Mga yan mga kinuha na ika ng kanilang mga nag-appoint. Parang Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox, happy wedding anniversary sa inyong sing irog. Salamat. Raul Villanada ulit wala yan, wild na balita yan. Hindi gagawin ni Kibulok yan dahil si Kibulok ay duwag. Oo, si Kibulok. Paano yung may hawak kay Kibulok? Kung miyembro nga siya ng triad, sabi nga ni Senator Trillanes, malamang miyembro si Kibulok ng triad, di ba? Mantakim yung ginagawa niya. Nire-rape niya yung mga miyembro ng mga batang-bata, di ba? Meron pa mga kino-torture yung mga hindi makapagbigay ng di ba? Sindikato yung kay Arlene Stone, di ba, mga friend? Pag kulang yung quota mo, may tama ka. Okinawa Japan. Parang pogo Sabi ni Raul Villanada, ginaya lang ni Kibulok ang ginawa ni Suryaning, nagpatay-patayan.
Hindi rin ako bilib. Wala ako. Ewan ko ba sa mga tao, tatanga eh. Iniwala kayo sa mga pagsasabi ng mga ganyan? Oo. Mga friend, maniwala na lang po kayong may Diyos. Tapos na. Kung ano man kahilingan nyo, diretso nyo na po sa Kanya. God is everywhere, mga friend. Kung anong nakamulatan yung reliyon, doon na. Huwag na kayong bumibilib sa mga pinagsasabi pa ng mga ibang reliyon. Pag kayo sumabi sa amin, kayo ay ligtas. Maski mamatay tao ka, ligtas ka pa rin. Ano ba yun? Kalokohan. Maski magnanakaw ka, ligtas ka pa rin. Ligtas. Kalat ni Baya, shout out. Pang Santa Ana. Ha? Pang Santa Ana na pang Senado pa. Ayos. Patay tayo dyan. Shout out, Miss Akira Milus. May you have a great day. Ingat at magpakabait ka palagi. Shout out, Akira. Raul Villanada ulit. Yan si Morales, baka isang araw, na-aksidente, nasagasaan, o tumalon sa building. Alam na. Oo, yun yan eh. Delikado rin yan. Ano, Pre Jara, shout out. Sinong sumundo? Sinong sumundo? Si Taning? Natatay niya, di ba? Ganyan eh. Marilo Pabianak, shout out Love is in the air dito sa Roque Avenue. 4 years na po tayo golden anniversary nyo na. Oo Ang saya po tiyak. If lahat ng Roque Warriors ang magse-celebrate po sa inyong pugad ng pagmamahalan po ng ako nakarating dyan sa place ninyo tayo, sabi niya. Well. Mga member ng 2 Battalion, keep on searching for kahit na mamumutla niyang bangkay ay makita namin para maniwalaan na totoo ang patay na siya. Pero pray ko po na alive siya para pagdusahan ang mga kabuktutan niyang ginawa. Di pwede na pumunta siya agad sa kalawakan. God bless us po muli tayo at sa kinanay Cecil and to all Roque Warriors. God bless, Marilo Castro naka. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Dolor Garcia, shout out. Amy Bingson, shout out my friend. Sana okay ka lang ha, friend Amy ha. Sabi ni friend Shervin, no? Naku, sino ba yung halimaw na fake news na yan? Sir Rox. Nagpakamatay. Sino daw? Kibulok? O di wow? Sinong ginugunggong ng mga kurimaw na damontres na yan? Sir Rox. Ano kami? Dakilang bugok at uto-uto. Ding katulad ninyo. Huwag nga kami, mga ayawa. Alam mo, Prince Shervin, baka pwede nga to pero hindi nagpakamatay. Baka pinatay na to Kasi kung ito nga ay miyembro ng triad ng Davao Mafia. Malamang miyembro nga talaga ito dahil best friend niya yung ulo Di ba mga friend? Tuloy natin. Huwag nga kami mga yawa mga utot nyo. Di pulburo ng mga utak namin para mapaniwala nyo kami. Mga style nyo bulok. Parang Panginoon nyo si Kibulok. Umayos-ayos nga kayo nakapanggigigil kayo ng kirot ng rayuma. Mga damontres kayo. Mga leche, mga buisit, tigil-tigilan nyo nga kami at mga fake news nyong nakakasuka. Kung gusto nyo talagang kaming maniwala sa lubid-lubid ninyong kasinungalingan, di ilabas ang ebidensya, ang katawan lupa at ipakita sa buong madla. Yun nga katawan lupa, friend, wala na Kinuha ng kanyang mga alpostoles. At umakyat na siya
o umakyat o nagpunta na siya sa ilalim ng lupa at doon siya ay maninirahan na ng permanente. Pag totoo ang tunay na kinukuda ninyo para kami utuin at ungguyin, edi mag-8 o edi mag-oho chori ako ng bonggang-bongga, gat walang ebidensya ang tunay na katawang lupa na naagnas na maipapakita nyo sa amin. Tigil-tigilan nyo kami, pwede ba? Mga utot nyo, lukoyin nyo, lelang yung panot, mga buwisit, kinam. Baka nga pa rin hindi naagnas paano kung pinakain na sa pateng. Sa totoo lang mga boss, hindi lalaki si Kibuloy kung hindi pinotektahan ni Duterte. Duterte pa. Tuso sa dilang tuso yan eh. Di ba? Tapos lalaki ka. Sa Davao. Niniwala sa si Duterte na ikaw appointed sa mga pagsasabi mo. Hindi ganun kagunggong si Digong. Di ba? Maynard Antonio, welcome to the club. Shout out sa'yo. Ted, shout Ted. Iba yata Roque ang pagkakaalam ko kung patay na nga si Kibuloy. Ang pagkakabalita, hindi pa daw malaman kung deadball na si Kibuloy. Dahil hindi pa daw matanong ito kung patay na o buhay pa. Dahil hindi pa mahanap ang bobong ulo ni Pacquiao. Tansya ko, hindi na wala na yan. Ted ulit belated wedding anniversary sa inyo ni Mrs. Roque at sa birthday niya. Sana lalo pang lumago ang inyong pagmamahalan at maligayang pagsasama. God bless po. God bless, Ted. Salamat. Rogelio Damaso, shout out. Xerox, pati si Digong, magbaril na rin para tumahimik na ang bansa natin. Ako hindi ako niniwala, mga friend, lang, na magpapakamatay si Kibuloy. Hindi. Baka pa, pinatay na siya. Mas, kapanipaniwala doon. Papakamatay ba naman yan? Sarap ng buhay niya, di ba? Pero lahat may hangganan. Tapos na. Wala nang tanga na lang talaga maniniwala pa sa'yo di ba? O yan, ipakita. Wala na rin yung abulo yan. Nagiba na. Mga tao, mga nanghingi na abuloy, wala na nagbibigay. Lalo na pag nalamang siya. Kikibulog siya, di ba mga boss? Wala na. Johnny Bigud, shout out. Gandang gabi, Roque. Malaking kalokohan yan. Patay na raw si Kibuloy. Kala nila maloloko nila mga tao. Tanga lang ang maniniwala dyan. Tsaka, tama sabi ni Trillanes, may mafia talaga yan dyan sa Davao. Malamang si Digong, paanggad father. Kaya hindi basta-basta nagagalaw itong mga Duterte dahil may power pa rin sila. At marami pa rin koneksyon. Sana nga makapasok ang ICC para mabuwag na itong mga Duterte. Di ba? Yun na lang inaantay natin, friend. Paglabas ng warrant of arrest at tinablan ng Marcos government, niloloko lang tayo ng Duterte at Marcos. Kunyari lang yung away. Wala na iba. Kasi, imposible talaga mga boss Pinagmumura siya, lahat, bangag, adik, di ba? Tapos ayaw mo maki-operate sa ICC, ayaw mo pang magbumalik sa ICC, ayaw mo tanggalin si Sara Duterte sa DepEd, di ba? Ebidensya lang tayo, di ba, mga friend? AJ Reyes, shoutout. Xerox, pinaiikot lang tayo niyang Marcos Duterte. Ito, tignan mo. Masasabi ko lang, Shoutout AJ Reyes. Xerox, pinaiikot lang tayo niyang Marcos Duterte. Pinagmumukhang tanga lang mga tao. Ang daming naniniwala sa laro ng Marcos Duterte. Matalino o bobo, napapaniwala nila.
let us wait na lang, AJ. Total, ilang buwan na lang siguro nandiyan na yung warrant of arrest na sinasabi na manggagaling sa ICC. At saka yun nga, may 2 batalyon na pinadala na raw doon sa Davao. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Fake news yan. Hindi ako niniwala dyan kasi kung totoo yan, dapat nasa mainstream yan ng balita. Pag vlog lang yan, wala yan. Puno yan. Tatawa-tawa si Elizabeth. Tayo natin. Alam mo kasi, Elizabeth, kung minsan pag may apoy, pag may usok, may apoy. Diba? Elizabeth Iscare ulit. Happy birthday, Sir Rox, and happy anniversary po sa inyo. God bless po. God bless, Elizabeth. AJ Reyes ulit. Talo ka, Sir Rox. Kailan ka magbago ng content? Malabong pasok ICC. Vlog mo na lang ang magagandang lugar, Sir Rox. Ikaw may sabi dyan. Pag hindi pasok ICC, bago ang content. Oo, pag hindi nakapasok. AJ, Totoo yan. Pag hindi nakikioperate itong Marcos government sa ICC, ayaw na. Edelberto Asuncion, shout out. Mga buladas lang ng kampo ni Digong Yang, fake news niyan, sabi. Edelberto Asuncion ulit. Mga duwag na tao, takot mamatay yan. Takot nga siya mamatay. Kung paano kung papatayin siya, may magagawa ba siya? Nasa ano siya di ba? Tsaka ano lang naman siya kumbaga sa sindikato, si Kibulog, panggap na maka-Diyos. Pero ang ulo, minumura yung Diyos. Diba? Edelberto Asuncion ulit. Ay, wala. Nabasa ko na to. Elizabeth Iscare. Sir Rox, dapat lang talaga makakulong yung Mayor Go na yan para matakot ang mga illegal na gawain nila. O i-firing squad para katakutan ang bansa natin. Lalo na mga Chino na yan na malakas ang loob na gumawa ng krimen dito. Diba, Sir Rox? Tama ka dyan. Chupista Bunao, shout out. Good PM, Kuya Rox, at sa mga ka-warriors. At happy birthday po sa misis niyo po. And happy anniversary po sa inyo ng mismo. Salamat, Chupista Bunao. Oo. Talagang, salamat talaga kay Lord. At napunta ako dito sa YouTube na totoo. Naging kaibigan ko kayo. Mga tunay na tao, di ba? Mga tunay na may isip, di ba? Talagang salamat kay Lord. Yun din ang ipinagpapasalamat ko dito sa hipag ko na pinasok ng demonyo yung utak. Kaya ako napunta dito. Yung po ang totoo. Hindi po ito mundo ko. Paulit-ulit. Ang gamit ko lang po cellphone, Nokia. Kasi hindi nga ako marunong gumamit ito. Tatawag lang ako magte-text ka lang, yun. Ganun lang po. Tinuruan nga lang ako anak ko nito gumamit Kasi nga namimili-mili ako konti-konti. Tatanong ko yung presyo. Magkano ang bagsak dyan? Magkano ito? Ganun. Dati. Nag-negosyo rin ako ng mais. Namimili ako papitsi-pitsing mais. Siyempre tatawag ka sa boss mo. Bossing, magkano kuha mo ng mais? Ganun. Ganun lang yun. Ba't ako magkano ito ang bigat-bigat to sa bulsa, di ba? Tsaka maraming yun tawag ka na, bilis. Normando Reyes, shout out. Karox, congratulations to your wedding anniversary and birthday of your wife. Huli man daw at magaling. Ang pagbati ko talaga pagbati ko huli talaga. But wishing you both more healthy, lively, lovely, and wealthy years to come. God bless you. God bless. Normando Reyes. Chupista Bunao. Talagang mali. Huwag mo nang antayin pang may magbuwis ng buhay bago ka kumilos. Dapat
Mantayin mo mga pre, bukas naman natin pag-usapan. Marami pa ho itong babasahin ko. Pero yun nga, inuulog na nga lang ng eroplano, puta yung intercept pa ng mga hayop na inchik na yan, tapos itinapon sa dagat yung supply para doon sa Sierra Madre. Dapat sana ano na tayo yata yung escort sa Amerikano, o magtayo na ng Amerikano dyan sa na yan, putik yan, sa tabi ng Sierra Madre. Bantayan na ng Amerikano yung Sierra Madre, humingi na tayo ng tulong sa ating sinasabing kaibigan. Oo, wala, sobrang kawalang yan na yung chick eh. Tubig at lupa, winawalang yan tayo. Pogo, pinapasok lahat ni Digong. Yan naman West Philippines eh. Pinapasok din ni Digong lahat. Binaliwala ni Digong yung panalo ni Pinoy. Di ba? Talagang eto talaga si Digong na to. The worst president po talaga yan. Ewan ko paano no. Rolando Gutay ba to? Shout out. Palalabasin na patay na. Ang plano magpunta sa Thailand, pagbalik transgender na. Pati pangalan iba na, magiging Pastor Kiki. Kiki. Kau naman Rolando Gutay, pinatawa mo ko Chupista po na ulit Kuya, di po ko naniniwala na patay na nga si Kibaliw. Baka nagpapalit lang siya ng mukha sa mukha niya. Pwede rin lahat yan. Oo. Pero ang hindi ko kapaniwala talaga para sa akin, yung magpapakamatayan, Pero yung pinatayan, yun ang aking conspiracy theory. Na wala ka na silbi sa sindikato. Kaya dapat ka iligpit. Total, di ka naman pwede mag-asawa di ka pwede mag-anak, di ba? Baka yun ang deal di ba? Worst comes to worst, sinuli niya na. Ikaw na administrador ng lahat ng mga napundar natin, di ba? Jan Ramirez, welcome to the club. Pwedeng magpapalit ng mukha yan. Palalabasin na patay. Pero isarado na ang case. Para isarado na ang case, sabi niya. Rodelia Alpilor ulit Ay, Xerox, happy birthday po pala sa inyong may bahay. Stay healthy and safe and more birthdays to come. God bless you po. God bless, Rodelia Alpilor. Shirley J. Sir, shout out Totoo yung sinasabi mo, Karoke. Pag sa malaking sindikato ka napunta, hindi ka makakalabas ng buhay. Anyway, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Have a great evening po, Karox. Sabi ni Shirley J. Sir. Arnold po si Diego, shout out. Happy birthday and happy anniversary sa Rox at sa misis mo. Salamat, friend. David Alin Mendoza, shout out. Hello, Karox. Good evening po sa lahat. Happy birthday sa wife nyo at happy anniversary naman po sa inyo ng wife nyo. Fake news po yan, K-Pac-U. Halatang gusto lang manloko. Bilugin mo ulo ng mga kaanib ng KOJC mo. Di mo paniniwala basta-basta mga nag-iisip na tao kagaya naming mga Rocky Warriors. Kung magpapakamatay ka talaga, ipa-televise mo para mapaniwala mo kami. Hindi yan magpapakamatay. Kaya sa akin sinasabi ko, hindi yan magpapakamatay. Pero yung baka iligpit na nga yan dahil wala na silbi. David Alin Mendoza ulit Kumbaga sa si Kibuloy sa sindikato, bagahin na siya bagahin na siya. Ang daming dumarating na problema doon sa sindikato. Para mali inong ka na lahat. Lahat yung korupsyon ilalabas na Pati yung gentleman's agreement. Ang problema nga lang hanggang ngayon, hindi pa tayo mga panipaniwala. Hindi pinatatawag sa Senado at Kongreso itong si Digonggong. Di ba? Kaya yung hindi parang malabo pa kumbaga sa 50-50 pa rin na talagang totoo itong nangyayaring ito dito sa Marcos, sa mga unitives, no? Sabi ni David Alin Mendoza, Xerox, pinakamagaling na presidente ng Pilipinas si Digong. Pinakamagaling na
Pinakamagaling sa kawalang-iyang, katarantaduan, kamanyakan. Pero magaling. Sumagot si 3JC Opo. Shout out 3JC Opo. Pero marunong din palang tumahimik ang bibig. Wala nang marinig man lang sa kanya ngayon. Abay, nagpapagamot daw kasi sa abroad. Sosyal. Di ba pwedeng sa St. Luke siya magpagamot? Sosyal naman yung ospital na yon. Nagpapagamot o nagtatago. Your guess is as good as mine, ha? Al Ulalia, shout out my friend. Pag ang nagbalita na patay na si Kibuloy ay mainstream media, doon pa lang ako maniniwala. Good day, Sir Rox at sa mga ka-warriors. Happy anniversary sa inyo ng misis mo. And happy birthday ulit sa kanya. God bless. God bless, Al Ulalia. Sumagot si Reynaldo Gonzales. Friend Al, di na ako interesado pa sa malaman kung patay nga na nga o hindi si Kibaliw. Ala naman na bilang yang baliw na naniniwala dyan. Baliw na lang naniniwala dyan. Totoo yan, friend. Marami. Ramon Valencia, shout out Bossing, pag namatay yan, sigurado may pumatay dyan. Ayun! Kaibigan ko to. Kapares ko mag-isip to. Pinatahimik na para hindi kumanta. Maraming alam yan sa grupo. Ramon Valencia ulit Bossing, happy birthday. Happy anniversary. Happy birthday is commander mo. Kumusta na lang sa lahat ng Karaoke Warriors? Dapat yung mga DD-shit, vlogger, mga DD-shit, vlogger ang magpaliwanag dahil binabayaran sila ni Kibuloy-loy. Kibuloy Libog. Krisha Chengnak, shout out Friend Jun Lagon, shout out. Jeff Ramos Nak, shout out. Eman Escalona, shout out. Sabi ni Ramon Valencia, Bossing, kung manalo ulit yang si Sinatong ni Duterte shit, malamang nagkabayaran na naman sa Kumulik. Malamang. At or other way around, talagang tanga na lang ang Pilipino na mga botante. Mas lamang ang tanga. Kalating bayaw nito. Good morning, Karo. Kurutin mo ng pinong-pino, Karaoke. Huwag mong tantanan. Kalat ni ulit Malakas, appointed son lang malakas. Laban lang, paring Apollo. Huwag kang pahuhuli ng buhay. Kalat ni talaga. Kaya nga hindi na siya papahuli ng buhay, kaya pinatay na siya. Baka pa mahuli pa siya ng buhay. Kalat niyo. Hello, Miss Shay. Be well, regards. Shout out, Shay, Inc., London, UK. Wala na kaming komunikasyon ni Shay, pero may tatawagan ko minsan. Cassandra Daisy, happy birthday. Happy birthday, Mrs. Cecil, and happy anniversary to both of Mr. Roque. Your family is a blessing to us kasi nawawala ang stress namin sa mga patawa mo, Xerox. Parang pogo, sabi ni Alice. Sa akin, ang banban. Sa'yo, Rimulya ang Cavite, Atty. Enzo. Bukas, tatalakayin natin talaga yan. Bukas. Si Mayor Pakyut. Pakyut na Wala, hindi ako nagandahan dyan. Mas nagagandaan pa kay Kim Chiu. Si Kim Chiu, di ba? Cute si Kim Chiu. Federico Mandak, shout out. Lumang tugtugin na yung balita na yan. Kung patay na yan, nasaan ang bangkay? Paano nga, huwag nyo nang hanapin yung bangkay. Nag-reincarnate na nga si Kamote. Parang gusto palabasin na itong senaryo na to. Yung pagkamatay ni Panginoong Jesus sa krus. Di ba? Na parang ganon. Yun ang gustong palabasin itong mga bugok na to. Bugukin na naman ang tao. Pero malamang yan, pinepok na yan. Davao Mafia, di ba?
dating Davao Mafia, biglang naging Philippine Mafia nung naging presidente si Digong, di ba? O, di ba? Patay dito, patay doon, o, tapos, galit ako sa korupsyon. Putik yan, iimbestigahan yung formally Senado, biglang naway niya yung nag-iimbestiga, kung di ba namang, ay, ewan. Tuloy natin kay Federico. Mabuti nga sana kung totoo nang mabawasan naman ang problema ng Pilipinas. At yung balita na yan, baka pati si Digong ay mabalita na din lalo na ngayon. Napapabalita na nagpapagaling daw si London. Nagmula sa nang dumating ang 2 batalyon ng PNP, yan ang mga balibalita. Bagong taktika na naman ng mga DDS. Sabi nga, to see is to believe. God bless us. Pahabol po, happy birthday sa wife mo and happy anniversary. Salamat Federico, no. Shout out Michael. Salamat ulit, friend. Federico Mandak ulit, oh. Si Rox, nagulat naman ako sa comment mo na di umano ay gumasos ng 90 million on deportation. Ano, kada tao at naka-hotel pa, gastos ng gobyerno. Bakit ganun malaking katarantaduhan yan? Korupsyon yan. Dapat dun sa mga yun, ikulong nga para madala at hindi gayahin pa. Mali po yan, maling-mali. Huwag nang pairalin yan, katangahan yan kung totoo man. Alam mo, Federico, ang nagbalita nito si Win Gatchalian. Kasi nga raw, wala nang pagkulungan sa dami. Wala nang bakante sa kulungan. 150, ang dami-dami. Kaya i-deport nga raw. Hanapin ko yung friend para makita mo. 90,000 na. 90 million yata ang gastos per head. Kasi sila pa magbabayad ng papunta roon sa pagdadala. Ay sumagot si friend 3J. Bakit ba marunong ka pa sa kanila? Gusto nilang 90 million ang gastos deportation Baka kasi kasali ang mga korap na politiko sa budget na yan. Pwede. Baka kada isang taong i-deport may cut sila o di kaya bawat i-deport naka-hotel din ang mga politiko at masasarap ang pagkain nila. Malay mo, dagdagan pa yung budget na yun. Sarap ng buhay ng mga dinideport naka-hotel pa instead na sa kulungan sosyal. O yun nga hanapin ko talaga yan. Hanapin ko yung sinabi ni Sherwin Gatchalian. Reynaldo Gonzales, shout out Ganyan din si Eli Soriano, namatay. Di nakita bangkay. Kung patay na nga talaga si Kibulo, saan kaya siya mapupunta, sa langit o sa impyerno? Oo naman. Parang ala sa dalawa, baka mapunta yan sa hari ng Davao. Masaya, masarap ata sa BFF. O, diba? Pwede. 3J Shop ulit, Si Rox, ikaw naman, oo. May maniniwala ba sa balitang yan? Fake news yan. Magagawa ba yan ni Kibbs? Dinawalan siya ng midnight duty. Sarap kaya ng buhay niya. Yun na nga. Hindi naman ako niwala dyan. Nagpapakamatay si Kibulog. Hindi, sarap buhay ni Kibulog. May midnight. Pero yan, hindi na nga, friend Hindi na siya kailangan. Tapos na maliligayang araw mo. Eto sa'yo. Punan. Report, nagpakamatay. Ang bangkay, hindi namin alam. Baka umakyat na. Sabi ng mga gunggong. 3J Shop ulit. Si Rox, anong balita dyan sa mga Chinese na muntik nang sumampa sa barko natin sa BF Sierra Madre? Binalita kay Aton. Oo nga, talagang walang takot ang mga Chinese na lusubin ang barko natin sa West Philippine Sea. At binabaliktad pa tayo ng China na tinutukan daw ng mga Pilipino ang mga Chinese. Aba, kung sasampa talaga sa ating barko ang mga Chinese, abay dapat lang talagang tutukan o mabaril sila. That's direct assault ng Chinese sa mga Pinoy. Ay, Kimo, anong say mo rito?
Dapat si Kimo talaga, 3J Shop, doon na siya na tumira, patiray na siya rin sa sa Sierra Madre. Xerox, sabi ni 3J Shop. Itong si Kimo tinatanong ang taong bayan kung ready na ba ang taong bayan kasi nag-courtesy call ang poging presidente ng Ukraine na si Zelensky. React agad si Kimo, bakit hindi niya puntahan yung mga Chinese sa West Philippine Sea na gustong lumusob sa ating barko doon? Tinapon pa sa dagat ang mga pagkain at dinala ng eroplano ng Pilipinas. Super bastos talaga ang mga Chinese na yan. Manang-mana kay Kimo. Rejection po nito. Xerox, nasuspindi na si Guo, pero baliwala lang naman sa kanya yan. Tuloy pa rin ang ligaya ng mga hunghang. Naniniwala naman ako, Xerox, sa loob ng 6 na buwan, tuluyan ang aalis sa pwesto, yung Guo na yan. Pero yung Pogo, tuloy lang ang ligaya. Totoo yan. 3J show po nito. Maniniwala ba tayo dito kay Rimulya na to? Wala, daw niwala dyan. Sabi 3J, Xerox, ito naman sasabihin ko, base lang naman sa karanasan namin dyan sa mga inchik. Yung local Chinese talaga, Xerox, magaspang ang ugali. Wala silang GMRC, lalo na yung nasa tour. Lalo na kung nasa tour sila. Naku, wala talagang kagandahang asal. Nang babalya, sumisingit sa pila, arrogante, they are loud, walang paki sa mga kasamahan nila sa tour. Naku, Xerox, para bang mga signal, para bang mga siga, kinam. Ay, kita mo naman yung mga Chinese dyan sa Pinas, di ba? Siga kung umasta. Meron akong mga kaibigan dito, friend, mga Chinese, mababait. Pero talagang marami pera. Meron pa nga, pero Chinese lang ang apelyido, pero yun nga, Filipino citizens talaga sila. Mag-iisang oras tayo, mga boss. Kaya pala inaantok na ako. Carlos Rodriguez, welcome to the club. Gagawa lang yan, di nyo pa ba kilala ang mga gawain ng mga Duterte. Sadyang may mga gumagawa ng diversionary tactics yan para malihis ang investigasyon sa Pogo at doon sa mayor ng Banban. Pwede. Jaime Villapando, shout out sa isang nakakatawang vlog ni Mike Cervera, panalangin ni Vic Rodriguez para sa rally nila sa Japan. Saan man tao kayo, mga kaibigan, manahimik po tayo. Manalangin tayo na bigyang pugay ang Panginoong Kibuloy at bagong Santo Duterte. At sino mang nakakaramdam ng hirap at sakit, lumapit lamang at babasbasan kayo ng Panginoong Kibuloy at ng aming bagong Santo Duterte. Vlog ba ni Pare Mike to? Ano ko yan? Friend ko yan. Nung kalaban namin siya. Kami ang Talino Warriors. Kaya nga lang, nung eleksyon, nagkaiwa-iwalay kami. Kasi nga, bongbong sila. Lenny naman ako. Hindi na namin pag-usapan. Kasi magkakaibigan kami. Tuloy ito. Nagtataka lang ako kung kaninong Diyos nila lumalapit. Mababasbasan kayo ng halik at talsik ng ang mauuna po ay mga babae, ladies first. Purihin ang bagong Panginoong Kibuloy at binabasbasan niyang bagong Santo Duterte. Hallelujah, amen. Cat Gray, shout out Happy birthday to your wife and happy anniversary to both of you. May your wish come true and won your battle
at court as soon as possible. Oo, salamat Kadre. Hirap nga eh. Alam mo yung korte talagang. Pero anyway, nga, dasal lang po ang kailangan kong yung sana nga matapos na to. Oo. Eli, shout out. Boss Rox, taktika lang yan. Baka nagparitoke lang yan. Babae na ang itsura ni Pacquiao para hindi makilala. Julito Rubilo, shout out. Brother Rox, nililin lang ng kampo ni Kibuloy para di siya pag-usapan. Huwag tayong maniwala dyan. Oo. Talagang hindi ako maniniwalang magpapakamatay si Kibuloy, mga boss. Pero yun ang aking conspiracy theory. Shout out, Mab. Baka wala na yan sa mundo. Ibabaw. Nandun na siya sa ilalim. Arlene Tayam, nak, shout out ha. Tatay Rox, happy anniversary po and happy birthday po sa misis niyo. Salamat, friend. Arlene Tayam ulit. Tatay Rox, happy anniversary po. Ay, doble. Arlene Tayam Morales dito. Tatay Rox, si Digong nyo at Pacquiao, magkaibigan yan sa kawalang yaan. Miguel Soriano, shout out ha. Si Amy, adopted daughter ng Singapore. Patay tayo dyan. Jaime Catalan, shout out ha. Mas okay na patay na nga si Kibuloy para matauhan na ang mga tagasunod niya kung mabubuhay siya after 3 days. Pwede. Ha? Oy, mission accomplished mga boss. Oy, naka-1 oras din po tayo. No? Namumula ako. Ba't yun? Hanggang bukas po muli. Sana makadalawang vlog ako. Nahihirapan ako talaga makadalawang vlog. Kasi oy, inaasikaso ko yung aking farm. At nang makabili tayo helicopter. God bless mga boss. Salamat po muli sa mga bumati sa aming anibersaryo sa birthday ng asawa ko. God bless po. Shout out Misael Kalatni ha. Salamat ha. Good night. God bless.